yung mga ano, mga media kung di ako nagkakamali, no? Matagal-tagal na din na panahon na yun. Mm. Kumbaga kamag-anak niya yung mga ampatuan na yun. Pero si Mayor Ma'am may tama din po siya o yung dalawang security lang po niya? Yung dalawang security po, sir. Tingnan nyo ha, kung makikita nyo yung nakaparada na kulay silver o kulay puti na van, nandoon sa gilid, doon manggagaling yung pagbasuka. Sabi ni Checher, binasuka? Oho! No? At etong kulay itim na nakikita nyo na gustong-gusto ko yung sasakyan na yan, Land Cruiser. Oh, 6 na milyon nga lang. Yang itim na Land Cruiser na yan, na nandyan ho sa kalsada, yan yung tatargetin o yung tinarget. Okay po. So yung driver po at si Mayor po wala pong galos, wala pong injury sa kanila. Talagang sumapul ho mga kababayan eh. Talagang sapul na sapul ho, mga boss chief, amo sir. No? Pero ito, ang plot twist. Akala nyo yung kapag kaganyan tinamaan, deads na, tepok na. Gaya mga po ng sinasabi doon sa balita, mga bossing, ay hindi. Si Mayor ay ligtas na ligtas. No? At yung bodyguard ay may tama doon sa abdomen o sa bahagi ng kanyang tiyan. Pero lahat po sila ligtas, mga bossing. Oh. As per the reported by the Grabe yung Land Cruiser, iba yung ano, no? Iba yung pagka-bulletproof ho, mga bossing. Oh, pati pang RPG halos wala nang nangyari. Sabi ni Kuya Jose, tutorials, baka RPG. Yun na nga daw po ang ginamit. Ngayon, mga bossing, syempre hindi naman namin kayo iiwanan ng ganyan-ganyan lang. Chinek namin, siniyasat namin kung meron bang mga background or kung ano ba ang pinag-umpisahan nung mga ganitong pangyayari doon sa Maguindanao Sur, mga bossing. Ano? Meron akong isang nahalughog nakita dito, mga boss, na actually kung hindi ako nagkakamali matagal na balita na ito eh. Pero sa nakikita ko, baka isa ito, no? Baka isa ito doon sa maaaring pinagmulan nitong mga pangyayari kung bakit inambush si Mayor. Pero buhay ho mga kababayan. Sana mahuli yung mga yun at di patawan at patawan ng malapit na parusa. Sabi ni Lina Villalon. Papakita ko sa inyo. Sabi dito, mga kababayan, dati pa to Manila, Philippines, Ahmad Mitra Ampatuan, nung Vice Mayor pa ho siya, mga kababayan, no? Nung Vice Mayor pa siya, nag-testify siya against his own relatives in Maguindanao Massacre case. Kung maalala nyo yung Maguindanao Massacre case, ito po yung mga binakho po, inilibing, mga kababayan, ng mga media personalities, no? Ng mga ampatuan. So ngayon, sa nakikita ko, baka ito ho ay yung pangyayaring ito ay baka ho may kinalaman doon sa mga nangyari. Alam niyo naman po kapag kadyaan sa mga probinsya, pagkadyaan po sa mga Mindanao, mga boss chief amo sir, ubusan ng lahi. Kaya lang, kung ang mga ampatuan din ang magpapayari sa kanila at mag-uubusan sila ng lahi, di sila lang din ho, mga kababayan. Ulitin ko Manila, Philippines, Ahmad Mitra Ampatuan, a Vice Mayor who testified against his own relatives in the Maguindanao Massacre was ambushed. Hindi lang pang-una ito, mga kababayan. Ito yata yung pinakaunang-una. At pagkatapos ito, may mga sumunod pa. Ilang beses nang ina-ambush din etong si Mayor, mga bossing. Talagang gustong tapusin. Was ambushed on Christmas Eve, December 24, on his way home. Two of his aides died while he was injured and in stable condition as Tuesday evening. Ito po matagal na ho ito. Pero ito yung isa sa tinitingnan ko na baka dahilan po kung bakit inambush itong si Mayor Ampatuan. Ngayon naman po, may mga nagsasabi,
sana yung mga gumawa, yung mga nag-RPG kay Mayor ay maaresto, no? Mahuli. Ito po naman ang balita sa kanila mga kababayan. Asan ba 'yon? Um, Biruin mo tingnan niyo ho mga bossing, pati ho yung mga pagpa-file ng certificates of candidacy, doon sa lugar nila, eh, grabe talagang, nagkakaroon ayan oh, nauwi sa patayan o pagpa-file lang ho ng certificate of candidacy. Ngayon ang tanong natin bago natin ipakita yung mga suspect, no? Ang tanong natin doon kay Kiko Barsaga at doon po kay, Kiko Barsaga at kay Jimmy Bondok na mga nagsusulong na ihiwalay ang Mindanao, no, sa Pilipinas. Ano ang gagawin ninyo kapagka ganito na ang nangyayari doon sa Mindanao at nakahiwalay na kayo sa Pilipinas? Sige nga, Aber, si Kiko Barsaga at at si Jimmy Bondok, yang dalawa na yan ang nagsusulong ng paghiwalay ng Mindanao ho, eh. Ano ang gagawin at ano ang solusyon ninyo kung sakali na nakahiwalay na nga ang Mindanao at ganito yung nangyari? Sabi ni Annalyn Ando, ang aga yata ng live mo, Boss Mark. Oo, inagahan ko, no? Kasi mamaya meron akong marathon pagkatapos nito. Oh, kaya yung iba eh ano na lang, sa replay na lang manood. Sabi ni Chi, lilipat ba si Kiko sa Mindanao? Yun ang tanong ko din sa kanila eh. Si Jimmy Bondok at si Kiko Barsaga eh. Kung yung hinihiling nila na paglipat ng Mindanao o paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas ay kasama silang hihiwalay sa atin. Aba, magpapakalikwan nyo pa yata yung dalawa, mga bossing. Gagayahin yung Singapore. Kasi sa Singapore, ganyan yung nangyari ho, mga kababayan. Eh. Ipinatapon si Lee Kuan Yew sa Singapore. No? O ngayon, bago natin tapusin to, eto po yung kinahinatnan nung mga suspect. 3 ho, mga kababayan. 3 suspect, eto po ang kanilang mga kinahinatnan po. Para po sa nagsasabi, sana mahuli, ay hindi lang po paghuli ang nangyari. Tepok. Parang baygon katol ho, mga bossing. Parang baygon katol. Lamok, siguradong tepok. Mga suspect sa pananambang kay Mayor Mitra nahuli at nategi napatay. Ayon sa nakalap na impormasyon, nahuli at napatay di umano ang mga suspect sa bahagi ng Sitio 24, Barangay Meta sa bayan ng Datu, Unsay, Maguindanao del Sur. Yan kulay silver nga. At ayan po yung mga suspect. Aray. Ito yata yung nag-RPG yung nandiyan ito yung nakaitim. Hindi ko na masyadong papakita ho. Yung nakaitim yung nag-RPG. Sabi ni Ardayan, alisin ko na if ihiwalay ang Mindanao at di maging RPG country yan, ala Sudan, Yemen, malayo ang brain nila. To Lee Kuan, ay totoo. Iba naman ho talaga yung Lee Kuan Yew, mga kababayan. Malayo po ang pinanggalingan nun.